Magandang umaga sa inyong lahat, lalong-lalo na sa inyo, sir. Ako po si Rubina Yutalib, ang iyong tagapag-ulat ngayon. Ngayon, ating tatalakayin ay patungkol sa Kaaluman Festival, isang taunang selebrasyon sa probinsya ng Bukidnon. So, dumako tayo sa paglalarawan at pagkilala sa lugar. Ang Bukidnon ay kilala bilang Pineapple Capital of the World. Tinawag siyang Pineapple Capital of the World dahil sa malawak na taniman ng pinya sa probinsya, particular na ang Del Monte Pineapple Plantation na isa sa pinakamalalaki sa mundo. Ang malalamig na lugar na ito ang lalo nang kapag eengganyo ng mga turista mula sa malalayong lugar at mga karatig na lugar. So dahil nga sa temperatura na meron ang Bukidnon ay mas lalong maraming mga tao ang pumupunta sa kanila. Isa hangga 3 buwan ng hilagang bahagi ng lugar ang nakakaranas ng maikling tag-init at tag-ulan naman sa katimugang bahagi nito. So sa Bukidnon, ang kanilang probinsya ay hindi nakakaranas ng malalakas na bagyo dahil sila ay napapalibutan ng matataas na bundok. Ang Bukidnon ay mayroong temperaturang 24.04 degrees Celsius ang kada at hindi bumababa sa 80.5 degrees Celsius. So, ang Bukidnon ay isang agrikultura na lugar at lupain. Ang kanilang pangunahing iniluluwas na produkto ay gaya ng palay, mais, tubo, kape, goma, niyog, kamoting kahoy, palm oil, at meron din silang iba't ibang klase ng bulaklak tulad ng rosas, calla lilies, Bevis breath, orchids, daffodil, and anthuriums. Meron din silang mga prutas gaya ng pinya, rambutan, mangga, santo, durian, dalandan, saging, lansones, at meron silang mga gulay at recados tulad ng repolyo, labanos, patatas, asparagus, broccoli, carrots, at marami pang iba. At ang Bukidnon ay nangunguna din sa pag-produce ng mga manok, baboy, at baka sa kanilang probinsya. Dumako naman tayo sa paglalarawan sa mga tao. So sa Bukidnon ay meron 75% or 95% ng population ng mga tao sa Bukidnon ay Pilipino. At 5% naman ay mga Britanyo, Amerikano, Indonesian, Chino, at Koreano. Ilan sa mga banyagang ito ay mga mangangalakal at negosyante. At ang ilan naman ay nag-aaral, nagsasaliksik o kaya na may rehiyong misyon at kasapi sa turismo. So, sa Bukidnon ay ang pangunahing wikang ginagamit nila ay Cebuano. At ilang wika ay Bisaya, Hiligaynon, at Pinukit. Dumako naman tayo sa iba pang etnikong grupo ng Bukidnon at paraan ng pagdiriwang ng Kaamulan. So sa pagdiriwang ng Kaamulan Festival sa Bukidnon ay bawat taon. Ginaganap ito siya tuwing buwan ng Marso. Ang katawagang Kaamulan ay mula sa wikang Binukid na amul na nangangahulugang lipunang pagtitipon o pagkakaisa. Ito rin ay nangangahulugang ritual ng mga datu tulad ng seremonya sa kasal, piyesta ng pasasalamat gaya ng pag-aani, kasunduang pangkapayapaan at iba pa. Ang Kaamulan Festival ay ginaganap ito sa siyudad ng Malaybalay at ipinagdiriwang ng 7 etnikong tribo na napapalood dito ang Bukidnon, Higaon, Talaandig, Manobo, Matigsalog, Tigwahanon, at Umayamnon. At dito sa pagkakaisa o pagsama-sama ng kanilang pagdiriwang ng Kaamulan Festival, ang ilang mga tribo ay nagprepresenta sila ng kanilang mga palamuti, gaya ng pintas, pulseras, hikaw, at ang kanilang mga nagagandahang dekorasyon sa ulo.
at sila ay sabay-sabay na sumasayaw, kumakanta at pinapakita ang kanilang mga ritual. At meron din silang mga paligsahan sa iba't ibang sports. Ang kanilang mga wika ay napag-aaral ng mga linguistika. Ito ay anak ng wikang kilala sa tawag na Proto-Manobo at pinaniniwalang lumipat na sa katimugang bahagi ng Mindanao mga ilang siglo na ang nakaraan. Ang Mulan Festival ay isang natatanging pagdiriwang sa Pilipinas na nagpapakita ng mayamang kultura at tradisyon ng mga katutubong tribo sa Bukidnon. Ito ay ginagawa tuwing buwan ng Marso at kasabay ng araw ng pagkatatag ng Bukidnon noong 1917. Sa pagdiriwang na ito, ipinapakita ang iba't ibang anyo ng sining at kultura ng mga katutubo tulad ng mga awiting etniko, sayaw, laro, at mga gawaing pangkamay o handicraft. Meron din mga ritual na ginagawa upang bigyan pugay ang mga Diyos at Diyosa ng mga katutubo. Ang kanilang mga ritual ay ang pangamo o pangkalahatang pagsamba. Pangalawa ay ang tagulambong hudato o ritual ng bagong dato sa isang lipunan. Pangatlo ay tinatawag na pamumanod o seremonya ng mga espiritu. At ang pangapat ay tinatawag na pansilig o pagpapalayo ng mga masasamang espiritu. At ang panglima ay ang pamalas o ritual ng pagbabayad ng kasalanan. Ang mga seremonya o ritual na ito ay mahalaga sa mga katutubo dahil ito ay sumasalamin sa kanilang mayaman at kakaibang kultura. Ang Kaamulan Festival ay isang okasyon na nagbibigay ng pagkakataon sa mga tao na makita at maranasan ang kagandahan ng kultura at Bukidnon. Ang Kaamulan Festival ay mayaman sa kasaysayan at kultura. Nagsimula ito taong 1974 sa Malayway City, Bukidnon, bilang pagdiriwang ng mga katutubong tribo sa rehiyon. Nakamit nito ang pagkilala nang dumalo ang isang bisita ng vice alcalde na reporter ng Manila Times at isinulat niya ang tungkol sa okasyon. Mula noon, ito ay naging isang mahalagang bahagi ng kultura at identidad ng mga taga-Bukidnon. Ang festival ay patuloy na lumalago at nagtatampok ng iba't ibang kompetisyon sa sports, pagpapakita ng kontemporaryong sining at pagdiriwang ng mga tradisyon na sayaw at musika. Sa kasalukuyan, ito ay pinagdiriwang tuwing Pebrero hanggang Marso bilang panggunitian sa Foundation Day ng Bukidnon. Ang Kaamulan Festival ay isang patunay ng pagkakaisa at pagpapahalaga sa kultura at kasaysayan ng mga katutubo sa rehiyon. Ang mga kultural na grupong kasapi sa Kaamulan Festival. Ang mga Manobo ay kabilang sa mga katutubong grupong nagmula sa Proto-Philippine Stock o mga unang komunidad sa bansa bago pa dumating ang mga kolonyal na impluwensya. Ang mga pangunahing kabuhayan ng mga Manobo ay ang paghahabi ng tradisyonal na damit at paggawa ng mga palamuting yari sa hinangaan tulad ng malalaking kwintas at pulseras. Ang Manobo sa Kaamulan Festival ay ang mga grupong bida sa mga pagtatanghal tulad ng street dancing at float parada, kung saan suot nila ang makukulay na kasuotan at palamuti. Ang iba't ibang kultura na komunidad na makikita sa probinsya ng Bukidnon ay mga grupo ng Manobo, Bukidnon, Higaon, Matigsalog, Talaandig, Tiguahanon at Umayamnon. At napabilang din dito ang isang subgroup na tinatawag na Arumanin. Ang Arumanin Manobo ay makikita sa probinsya ng Hilagang Cotabato. Sila ay napabilang din sa orihinal na Proto-Philippine Stock at ang kanilang pangunahing pangangailangan ng grupo ay ang paghahanap ng mga pagkain at pagsasaka. Kabilang na rito ang mga palay at mais. Sa pagtatrabaho, ang mga babae at kababaihan ay
bigat sa kanilang mga trabaho. At sa Aromanin, ang tawag sa mga dato o pinuno sa kanilang lipunan ay ang timoy. Ang tradisyonal na sosyal na estrukturang Ngoromanen ay binubuo ng 5 klase. Una ay ang timsay, na siyang namamahalang grupo, kabilang na ang mga dato o timoy. Pangalawa ay ang walyan o shaman, na tagapamagitan sa spiritual na mundo. Pangatlo ay ang mandirigya. Ito naman ay mandirigma o tagapagtanggol. Pang-apat naman ay ang karaniwang mamamayan at panglima ay ang alipin. Ang mga Aromaning Mandobo ay aktibong nagtatanghal ng kanilang natatanging sayaw, musika at ritual sa Kaamulan Festival. Ang kanilang pakikilahok ay nagpapatunay na ang kanilang kultura mula sa sinaunang paniniwala hanggang sa masalimuot na sosyal na hierarkiya ay buhay at napapaloob ng intensidad ng Bukidnon sa harap ng pagbabago. Ang mamayang Bukidnon na ang pangunahing wika ay Binukid ay kilala sa kanilang kayumanging kutis, may itim na buhok, katamtamang tangkad at hindi pango ang kanilang mga ilong. Sa tradisyonal nilang lipunan, ang pag-aasawa ay inaayos ng mga kanilang mga magulang sa murang edad lamang na 7. Bagamat, ang aktual na seremonya ay sa tamang gulang pa lang gaganapin. Samantala, ang mga lalaki ay maaaring magkaroon ng maraming asawa at ang mga kababaihan naman ay limitado sa isa lamang. Ang katalan o panliligaw ay ginaganap sa pamamagitan ng paghahandog ng mamin at pinaghalong nganga, or ito ay betel nut, at kanin bilang simbolo ng pagtanggap at respeto. Ang kanilang mga sining ay may siglang naipapakita sa mga sayaw, tula, awitin at paghahabi ng banig at bulso. Gamit ang mga instrumentong yari sa kawayan tulad ng flauta or flute, alpang or bamboo zither, violin at gitara na hugis bangka, ay nagpapadaloy sila ng musikang naglalarawan ng kanilang kasaysayan at paniniwala. Ang handicrafts tulad ng sombrero, pambigtag sa isda at hinabing tela ay hindi lamang pang-ekonomiyang produkto kundi patunay sa kanilang maiging kasanayan. Sa kanilang agrikultura naman ay nananatili ang tradisyon na pamamaraan ng pagsasaka ng palay, mais, abaka at gulay. Ito ay pangunahing produkto na inuluwas upang suportahan ang kanilang pamumuhay or kabuhayan. Ang pamumuno ng dato ay hindi nakasalalay sa edad kundi sa tiwala ng komunidad, kakayahang magpasya ng makatarungan at pakikipag-ugnayan sa mga miyembro. Ang tagumpay niya sa buhay at pagiging huwaran ang nagpapatiway sa kanyang posisyon. Ang higaon ay mula sa salitang higa or gubat at guawnon or mga tao, ay tinatawag na mga taong naninirahan sa gubat na matatagpuan hindi lamang sa Bukidnon kundi pati sa Ugusan del Norte at hangganan ng Misamis Oriental. Ang kanilang sistemang ethno-legal or kombinasyon ng tradisyonal na batas at kultura ay umiikot sa pamumuno ng kanilang dato na nagpapakita ng dinamikong pagbabago sa paglipas ng panahon. Sa Bukidnon, ang principal na pinuno ay nagmumula sa angkang may maraming sakop na angkan at may autoridad sa buong komunidad. May mga menor na dato sa ilalim niya na nagsisilbing tagapangalaga ng kapayapaan at tagapagtupad ng mga alituntunin. Ang pagiging dato ay namamana, ngunit hindi sapat ang pagiging anak lamang ng pinuno at dahil kinakailangang patunayan ang kakayahan sa pamamagitan ng karanasan.
Ang halimbawa nito ay ang pagresolba ng mga hidwaan at tagumpay. Kapag malapit nang mamatay ang dato, ipinapasa niya ang posisyon sa isang anak na lalaki na pinaniniwala ang may sapat na talino at integridad upang pamunuan ang kanilang nasasakupan.